maganda po itong topic na ito eh. Maganda po itong matutunan natin. Kasi sa buhay, hanggat meron kang ginagawa na pagsisikap para maialis mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na ayaw mo, makakalis at makakalis ka. Yan po yan, totoo po yan. Kung halimbawa ikaw ay nasa isang sitwasyon ng buhay mo na meron kang problema o may struggle kang nararanasan, kapag ikaw ay nangarap o pinipilit mong alisin ang sarili mo sa ganung sitwasyon at nagsisikap ka, kahit mabagal ang pagsisikap mo, makakalis at makakaalis ka po dyan. Tandaan niyo po yan. Ngayon po naman ay tatalakayin ko yung tinatawag na generational poverty. So ano po itong generational poverty? So nakaka-relate po ako dyan kasi ako po ay galing mula sa mahirap na pamilya at ngayon naman ay hindi rin naman, kumbaga tama lang naman ang aming estado sa buhay, hindi naman mayaman. O kita ko sa environment, kita ko sa lineage yung paano na ipapasa yung generational poverty. Ang generational poverty po ay mindset. So parang ipinamamana mula sa iyong kanununuan ang kahirapan mula sa kaisipan, mindset, hinakal, gawian. Yan po ang generational poverty. Kapag mula ka sa mahirap na pamilya, kung kalululuhan mo, ipinasa noon yung kahirapan sa mga anak-anak hanggang sa kaapu-apuan. At yan po ay ang mindset. At pansin nyo yun, ang mayayaman, ganun din sila. Sila naman ay generational wealth. Okay? So, hindi lang sa aspeto ng material o yung physical na bagay ang naipapasa sa angkan, maging ang kaisipan. Mapapansin niyo yan, mga kaibigan, mapapansin niyo yan. Pansin niyo mga incheck, halos lahat may yaman. Bakit? Ipinapasa nila hanggang sa kanilang kaapu-apuhan ang tamang pag-iisip, ang pag-iisip ng isang negosyante, ang pag-iisip na walang papatay-patay na oras at walang hindi yung papatay-patay na diskarte. Yan po. So kung ikaw, kagaya ko po, galing sa mahirap na pamilya, ang kinamulatan ko ay kahirapan, ang susi para makaalis ka sa tinatawag na generational poverty na yan o yung binanang paghihirap. Kasi kung ang kanununuan mo mga negosyante at mayayaman, dadanasin mo rin yung kanilang bunga ng kanilang pagsisikap di ba po? Pero kung ikaw ay yung lolo ng lolo mo ay superol, lasinggero, mamanahin mo yan yung kaisipan ng mahirap, kaisipan ng laging wala, kaisipan ng mangungutang, kaisipan ng lahat na. Pero kailangan may gawin ka para makaalis ka dyan sa ganyang binanang kahirapan. Yan ang problema natin mga Pilipino. Tayo ay kontento na lamang. So, ang punto ng vlog na ito ay paano kaya tayong makakaalis dyan sa generational poverty na yan? Ano ang kailangan gawin? Meron kang isang bagay na dapat ibahin mo. Yan po. Merong isang bagay na dapat ikaw mismo ang magbabago. At yan ang paano mo maiaalis ang sarili mo dyan sa generational poverty. Mahirap po talagang makaalis dyan. Naipasa sa'yo yung kaisipan ng kahirapan mula sa iyong lolo, sa iyong tatay,
hanggang sa mga kapatid, hanggang sa kaapu-apuan, yan po na ipapasa po yan. Maniwala kayo sa akin. Yan, generational poverty na yan. Kumbaga, mapag-aral natin ang ating mga anak para matuto ng mga bagong prinsipyo na makakapag-alis sa kanila dyan sa tinatawag na generational poverty. Yung kinagawian, yung paano mag-isip, yan po, naipapasa po yan. Kaya, mapapansin nyo yung mga mayayaman, merong angkan ng mayayaman, merong angkan ng mahihirap, mga angkan na mayayabang. Yan po, ibig sabihin, pasa-pasa ng klase ng kaisipan. Kung ikaw po ay galing sa mahirap na pamilya, hindi lamang yung kahirapan ang minana mo, pati yung mindset, yung kaisipan, yung paano mag-isip, paano ang diskarte sa buhay. Minana mo rin yan. Namamana yan. Kasi kung lumaki ka sa isang environment na puro ang gawain ng mga tao ay magsugal, maglasing, wala kang nakakaisip magnegosyo, mamanahin mo yan. Tingnan mo mga incheck. Bata pa lamang tinetrain na sila ng kanilang mga magulang sa negosyo. Kaya sila yung lumalaki ng mga negosyante. Kakaunti ang mga Pilipinong mayayaman. Kakaunti. Nabibilang mo sa daliri. Kadalasan sa mayayaman hanggang sa mga Chinoy. Mga incheck at mga Pilipinong may lahing incheck. Yan. So paano ba makakaalis tayo dyan sa generational poverty na yan? Yung minanang kahirapan na yan. Paano tayo makakaalis? Mag-uumpisa yan sa kaisipan, sa mindset. Hindi mo mamahalin ang ipinamana sa iyo na masurang kaisipan, masurang mentality. Walang may tutulong yan. Yung walang pangarap sa buhay, hindi makakatulong po yan. Kahit let's say hindi mo napayaman ang sarili mo, pero at least hindi ka naman patay gutom. Gumagawa ka, nagtatrabaho ka, pilit mong inaalis ang sarili mo sa ikaw ay hikaos. Bakit? Kasi merong drive para sa'yo para paunlarin ang sarili mo at ang pamilya mo. Yan po. Yan ang pinakapunto ng aking vlog dito. Kailangan magkaroon ng kaisipan na makaalis dyan sa generational poverty na yan. Yung binanang kahirapan na yan. Kasi marami sa ating mga kababayan mula sa kanong nununuan hanggang sa mga anak hanggang sa paapo hindi na nakaalis. Mahirap ng buhay. Bakit? Kasi yung kaisipan po ang problema. Mindset po ang problema. So, maganda po itong topic na ito eh. Maganda po itong matutunan natin. Kasi sa buhay, hanggat meron kang ginagawa na pagsisikap para may alis mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na ayaw mo, eh makakalis at makakalis ka. Yan po yan, totoo po yan. Kung halimbawa ikaw ay nasa isang sitwasyon ng buhay mo na meron kang problema o may struggle kang naranasan, kapag ikaw ay nangarap o pinipilit mong alisin ang sarili mo sa ganung sitwasyon at nagsisikap ka, kahit mabagal ang pagsisikap mo, makakalis ka po dyan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po dito sa usapin ng generational poverty o minanang kahirapan, ang unang sikreto dyan para makalis ka dyan ay ang itapon mo na ang mga mindset o kaisipan na ipinamana sa'yo, na namana mo, na nasabit mo. Yung mga bagay na, yung mga kaisipan hindi naman, wala naman na itutulong sa'yo. Yung mga kinagawian na wala naman silbi sa buhay mo, yan po ay naitatapon. Napapalitan po ng mga bagong mindset, mga productivity habits, at mga mentalidad na pati yung natutunan ay makakalis at makakalis ka sa hirap ng buhay. Marami na pong nakagawa niya na mula sa pagkakasadlak sa hirap ng buhay at nakaalis po. At yan nga po ang isang bagay na kung ikaw ay nasa sitwasyon na nandun ka pa, ikaw ay pinipilit mong pang-alisin ang sarili mo dyan sa hirap ng buhay,
alamin mo kung paano ang ginawa ng mga successful ng mga tao, kung paano sila nakalis dyan sa ganyan. At yan po ay makakatulong sa iyo ng malaki. Yan po. I hope meron po kayong kahit kaunti na aral na napulot dito sa ating diskusyon na ito. At napapanahon po ito kasi alam naman po natin na ang buhay dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay mahirap. At wala naman na itutulong sa atin ang ating gobyerno. At wala naman silbi ang mga nagtinutulan. At yan po ang kayo din po at kayo ang gagawa ng paraan para mapaunlad ang inyong buhay at ang inyong mga sarili. Yan po. Salamat po sa inyong panonood.